we sent a notice to Attorney Baligod saying that what the office requires is yung tigi-isa pong affidavit for the Marines to declare or to state their personal knowledge dun sa mga statements Hindi po nila. yung kolektibo. Yes. Hinihinga ng Office of the Ombudsman ng tigi-isang affidavit o salaysay ang 18 nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Central Records Division ng Ombudsman, ito ay upang idetalye ng mga nabanggit na individual ang kani-kanilang personal na kaalaman sa mga pangyayari na nakapaloob sa isinumite nilang joint affidavit. Aniya, nagpadala na sila ng notice sa abogado ng mga ito na si Attorney Levy Baligot dahil hindi maaari ang kolektibong salaysay dahil hindi naman lahat ng nangyari ay dinaluhan o nasaksihan ng lahat ng 18 individual. Kasi Okay. parang collective, isa lang po yung joint affidavit nilang lahat. So, when it was evaluated, sabi po nung lawyer evaluator namin, and then it was reviewed and approved by our officials na parang hindi pwedeng lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nilang dinala nila, ilan lang naman doon ang nandun na present. So others hindi naman din present. So they cannot have a collective affidavit. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umuusad ang susunod na proseso ng investigasyon dahil kinumpirma ni Attorney Batu na wala pang isinusumiteng individual na affidavit ang kampo ng mga nagpakilalang dating tauhan umano ni former Representative Zaldico. Nilinaw ng Ombudsman na bukas at hindi nila isinasara ang investigasyon, taliwas sa mga akusasyon na hindi nila pinapansin ang joint affidavit ng nasabing mga resource person. Paliwanag ni Attorney Batu, kapag matanggap na nila ang tigi-isang salaysay ng nabanggit na mga individual, ay kailangan muli nitong dumaan sa evaluation. Ito ay upang matiyak kung sapat o sufficient ba ito in form and substance para diretsyo na agad ito sa preliminary investigation. Gayunpaman sakaling hindi ito pumasa sa form and substance, ngunit may mga detalye aniya na maaaring beripikahin o verifiable leads, ay ipapasa nila ito sa Field Investigation Office para sa fact-finding investigation. Sang-ayon din sa pahayag ng Ombudsman, si Prosecutor General Richard Fadulyon, paliwanag ni PG Fadulyon na mahalaga ang pagkakaroon ng hiwalay na salaysay ng bawat testigo upang mas madaling makumpara at masuri ang kredibilidad ng bawat isa. Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakin ninyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Na sabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Samantala, nagpahayag ng pagkadismayang ilang senador mula sa Gatchalian Bloc sa hindi pagdating ng ilan sa resource persons na kanilang inimbitahan sa consultation and organizational meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Partikular na ang nabanggit na 18 dating mga sundalo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, pagkakataon na sana nila ito upang matanong ang mga nasabing individual at malinawan sa mga pahayag ng mga ito. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko, marami silang iniputan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan.
sa kabila ng hindi pagdalo ng mga ito sa nasabing meeting ng BRC. Para kay Senator Vicente Tito Soto III, tila nagamit lamang ang mga ito at posible sila ang sumalo sa pananagutan sa mga maling detalye sa ginawang joint affidavit. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap mo, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. Bukod sa 18 dating tauhan ni former Congressman Zaldico at sa abogado nila na si Attorney Levy Baligot, hindi rin dumalo sa nasabing meeting ang ilang mambabatas mula sa House of Representatives. Kabilang sina former House Speaker Martin Romualdez, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, City of Iloilo Lone District Representative Jam Baronda, at si ML Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay House of Representatives Secretary General Attorney Cheloy Garafil, tinanggihan ng Kamara o nag-decline sila sa imbitasyon dahil sa parliamentary courtesy. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.